So we have the cleansing power of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Siya po ay makapangyarihan at nakita natin sa ating pagbabasa na talagang ihipo niya lang ay gumaling na ang may ketong. At kaya ang isipin natin, una, ay yung sa verse 40, na there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. The cleansing power of Jesus makes people feel unclean. Yan ang ating, pagka ikaw ay nakilala mo ng tama ang Panginoon, nakita mo ang kanyang kapangyarihan, nakita mo kung ano yung ginagawa niya, anong purpose niya, ano ang mga turo niya, ang mararamdaman mo dapat, kung ikaw ay tama ang effect sa'yo ng pananampalataya at ng banal na espiritu, mararamdaman mo na ikaw ay marumi. Yan ang effect. Hindi ka makakaramdam ng pride na sabi mo, wow, nakita ko ang Panginoon. Diba tayo, pag nakakita tayo ng celebrity, ano ang una nating tendency? Selfie. Diba, habang dumadaan siya, tatimingan mo. Oops, pak, ayun. Naalala ko nandun kami sa SMX. Biglang dumating si Yorme. No? May printing exhibition. Dumating si Yorme. So, ayan, alam ko na gagawin ko. Labas ko na yung cellphone ko. Pagkatapos, gumanyan na ako. Tapos, tama-tama, dumadaan siya. Nakita niya, ginagawa ko yon. Tumigil. Diba? Tumigil. Oh, very good. Talagang sakto. So, hindi ko pinost yun kasi akin na lang yun. Naalala ko lang dahil ngayon, about being proud. Hindi ako nakaramdam na marumi ako. Dahil nakita ko si Yorme. At hindi, sa iba, di ba, yung mga, naalala ko, nung ako'y grade 5, grade 4, nakita ko si Nora Honor. Panahon pa yan ng mga superstar noon. So, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung mga naramdaman ko. No? Pero hindi tungkol sa karumihan. But, when I read the Bible, and when I read about Jesus Christ, I know from my heart that hindi ako pwedeng lumapit sa Panginoon kasi marumi ako. Hindi ako pwedeng makaabot sa langit kasi marami akong kasalanan. Hindi ako worthy. At yan ay isang ginagawa ng Holy Spirit sa ating puso. Ang tunay na kinikilos ng Espiritu ang puso niya, yan ang mararamdaman mo. You feel unclean. Kaya, itong leper na to, because of all the stories that this Jesus Christ is a healer, that He is able to do the impossible, pagkakataon ko na to. Kaya alam niya, unclean siya kasi, ang isang leper ay unang-unang decree ng batas para sa kanya. Tuwing may lalapit na tao, una, doon siya sa ibang lugar. Huwag siya doon sa mataong lugar. Kasi nakakahawa siya. Kaya doon siya sa mga lugar na kung saan hindi pinupuntahan ng tao. Pwede naman siyang tumingin sa tao, pero ingat ka, pag lumapit ka sa tao at nanghawa ka, baka ma-death penalty ka. Kaya, pagka yung tao lumapit, hindi niya, doon na nga siya sa sulok, nilalapitan pa rin siya, ang obligasyon niya ay magsabing, unclean. Unclean, unclean. At ang isang karakteristik ng mga lepers, they have groups of lepers. They have a leper colony. Magkaka-fellowship din silang
mga unclean. So, yan ang kanilang obligasyon, magsalita ng unclean. Madumi, madumi, huwag kayo dito, madumi dito. Mga ketongin dito. Yan. Sipin mo, ganun ang buhay mo, no? Mabuhay ka, nagkaketong ka, tapos simula ng oras na yon, puro ka na lang unclean, unclean. Kung sino yung maawa sa'yo, syempre, di ka makakatrabaho. Ba? Tatanggapin mo bang worker mo ang ketongin? Tatanggapin mo bang kahit na church worker may ketong? Tatanggapin mo bang DH ang may ketong? No? Kahit na slave, ayaw mo yun, may ketong yun. Walang bayad. Di ba? Mahawaan ka. Bawat hawakan nun, magiging unclean ceremonially and physically. So, yan po. There came a leper to him. Kahit na bawal, dahil nalaman ng leper na padaan si Kristo, nasa isang lugar si Kristo. Actually, ito nga sabi, when they had found him, nalaman nila kung nasa na siya, ang ugali ng Panginoon ay hindi hinahayag tayo, hinahayag natin. May signboard, meron tayong Google Maps, meron tayong online ministry, meron tayong trucks, nandun yung mapa natin. Hinahayag natin kung nasan tayo. Pero wala kasi tayong power to heal. Wala tayong pinamimigay. Wala tayong magnificent building, kaya hindi tayo dinudumog ng tao dito. Pero yung may mga something to give, no? Pagka merong ayuda, pupunta sa barangay. Nung nalaman ng marami na magbibigay ng 10,000 sa senior pag may birthday. Asan yan? Asan yan? Asan yan? Paano magiging qualified dyan? Ang daming tanong. Oh, 10,000 yun eh. Okay? So, pupuntahan ka. Ang Panginoon, famous because nakakagaling, nakakapagpagaling ng mga imposible. Kaya sabi rito sa verse 37, all men seek for thee. Nahanap ka na ng lahat ng tao. Tayo, pagka ganon, di ba? Isipin mo, sasabihin, nabanggit na ng ilang beses, maraming na-bless doon sa lesson na binigay ni Jerome. Oh, pambihira, yan. Ibig sabihin, hahanapin na ngayon si Jerome lagi. Kasi, ano ba yun? Ba't maraming na-bless sa'yo? Sige nga, sabihin mo nga, pahingin nga na outline. Yan. So, all men seek for thee. Pagka ikaw ay merong something significant na na-contribute mo, something to give lessons na talagang nakakatulong sa tao. At minsan, magbabayad pa ang tao, marinig ka lang. All men seek for thee. Ang Panginoon ay hinahanap ng mga tao. Pero anong reaction ng Panginoon? Tara, alis tayo. Inahanap ka nga eh. Ngayon nakita ka na namin, i-announce namin kung nasan ka. Hindi, tara, punta tayo sa kabilang barangay. Punta tayo, kung nasa Imus siya, tara, punta tayong Bacoor. Hindi na naman siya makikita. Bakit? Let's go into the next towns that I may preach there also. So, iba ang Panginoon. It's not yet time para siya ay makita at mahawakan ng lahat ng tao. May oras yan eh. So, dahil hindi pa yun ang time, ay preach lang siya ng preach sa iba-ibang lugar. At sabi, and he preached in their synagogues throughout all Galilee and cast out devils. Kung saan man siya napanda, siya ang trabaho niya, mag-preach at cast out devils, magpagaling. Kaya tuwing maririnig ng tao, nandun na sa kabila, o nasa Nazareth, o nasa Capernaum na ngayon, o nasa na, sa ibang lugar na. Sige, punta tayo dun.
Sinusundan siya ng sinusundan dahil gusto nilang gumaling din. Kaya during those days, and there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. Ba't niyo sinabi yon? Because he feels and he knows that he is unclean. Sana po nakaramdam din tayo ng ganyan sa ating panahon na nakilala natin ang Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, sa ating mga testimony time, pag tayo tinatawag na mag-testimony, mamaya may magte-testimony, i-consider natin yung time na tayo ay unclean and the Lord Jesus Christ, the power of Christ, cleansed us. That is the most significant part of our testimony. The power of Christ cleansed us from all sin. And then after na-save na tayo, the blood of Jesus Christ cleansed us from all sin. Patuloy ang cleansing, mga kapatid, dahil tayo ay madumi pa rin. Every time we walk on this earth, we become dirty. We become unclean. Kaya hindi rin dapat tayo madiri sa mga unclean dahil unclean ka din. Kapag ikaw ay feeling clean at saka feeling Mr. Clean, ay sumosobra ka na. Na akala mo ikaw na lang ang malinis at yung iba ay madumi porket iba ang ugali niya, iba yung style niya, iba yung mga salita niya kesa sa'yo. No? Minsan madali tayong matawa o magtawa or pagtawanan. Yung mga hindi kagaya natin ang upbringing. Di ba? Minsan, ako nakaramdam niyan. Nung nag-apply ako sa IBM, sa IBM Philippines, sa Makati, so, okay naman yung interview ko. Ni-interview ako at ano bang alam mo? Ano bang kaya mong gawin? Bakit gusto mo sa IBM? Yan. Pinakahuling tanong sa akin, saan ka ba graduate? Ikaw ba'y graduate ng UP, Ateneo? Sabi ko, ako'y graduate ng TUP. TUP lang pala eh. So, okay, we'll call you. And they did not call me, of course. Because IBM yan eh. Ang gusto niyan eh, mga UP graduates, Ateneo graduates, at LaSalle. So, yun yung mga advice doon sa mga ano. Kung gusto nyo ng prestigious corporations, ay pumunta rin kayo sa mga prestigious school. Dahil yan ay hindi natin maiwasan. Pero kung alam mo na kung anong gagawin mo sa buhay mo, walang problema kahit saan ka graduate. Basta ang goal mo, matutunan mo yung trade na gusto mong matutunan, yung lifetime calling mo, and gagawain mo, at alam mo, from your college. Lepers felt unclean when they saw the Lord Jesus Christ dahil siya na lang ang pag-asa nila na maging clean. Wala na siya lang ibang doktor na malalapitan. Wala nang ibang kung anumang herbs or pagkain or whatever. Alam nila na mamamatay na sila doon sa sakit na yun. Hanggang maubos na yung katawan nila sa ketong. Kaya ito na lang ang pag-asa ko. Kaya nagkaroon na siya ng boldness na sabi niya, If thou wilt, thou canst make me clean. I am unclean, Lord. Make me clean. So, it is a cry of desperation. It is a cry for help. And only Christ, the clean one, can help him. And I hope that we have felt that also, the desperation of being a sinner.
The desperation of knowing that you are not worthy of heaven, not worthy to approach the Almighty Father God, and only Christ can make you free and clean. Yun ang magandang realization in the time of your salvation. Masyadong nilaro ng evangelicalism ang soul winning eh. Sinimplify, ginawang Roman road, then pray a prayer and you're saved. Or during the preaching, come forward, take my hand, pray with me, and you're saved. Wala nang feeling of uncleanness. Receive the Lord into your heart. Tanggapin mo siya sa iyong puso. At ikaw ay maliligtas. Tama naman yung mensahe na yun eh. Tama yun. Wala tayong objection dun. Kaya lang, ang maganda at tama na mas emphasized dapat, at yan ay, alam nyo, yan ay nangyayari na kahit minsan, kahit di mo ituro. Itong leper na to, alam niyang unclean siya eh. Wala nang nagtuturo sa kanya kasi napapansin niya yung balat niya, yung laman niya nauubos eh. Napapansin niya eh. It's a physical reality. But sa atin na walang sakit, it should be a spiritual reality that we are unclean and that we need Christ. And that we can ask Christ, if you will, if thou wilt, thou canst make me clean. And the unclean, ito pa ang isang bagay na magandang pag-aralan, pag-usapan natin. The unclean, especially the spiritually unclean, but even though physically unclean, na siyempre, iwasan din natin yung mga may nakakahawang sakit. Kaya papasukin natin dyan, no? Dapat alam din natin kung kaya nating alamin. Hiwalay natin ng lugar, huwag nating kakamayan. Kung pag kinamayan mo, ikaw din, mahahawa ka na rin, hindi naman tama din yun. Kaya nga nung COVID, di ba? Ingat tayo. Meron tayong mga alcohol. So, hoax lang pala yun. Okay. So, the unclean should be welcome in our church. Because Jesus is here. The clean one is here. Dapat yung ating church ay kilala kung saan doon lumilinis ang kaluluwa dahil si Kristo ay nandun. Hindi yung church ang nakakalinis ng kaluluwa. Ang Panginoon natin na kasama natin dito na namumuno sa atin. Yan ang gusto natin magandang makilala tayo na ganyan. Nakilala na tayo ngayon as sovereign gracer. That's good. Pero sana makilala rin tayo as a church where people can go even though they are unclean. Jesus is the healer. Jesus is the problem solver. He is the one who has power to do the impossible. Alam nyo, may kaibahan pa nga yung cleaning a person who is sick physically. Yung may fever, yung may kung ano-anong mga pangailangan sa katawan na may sakit. May TB, no? May cancer. Pero ang Panginoon has a power na mas higher than just healing physical sickness. Meron siyang power to heal the sick because they are sick, because they are possessed by the demons. Ibang klaseng level yun. Kasi yung sickness ng katawan, pag sinabi mo, upon the touch of Jesus Christ, it goes away. Pero, yung merong sapi, no? May resistance. Hindi basta-basta alis yun. No? Pwede tayo mag-pray.
Dalawa ang pwede nating pag-pray. Yung isa, may sakit. So, ang Panginoon ay, sa kahabagan ng Diyos, papagalingin siya. Pero kapag may pumasok dito na unclean spirit, possessed by unclean spirit, no? Tapos si brother dyan, nandyan, nakita niya, bumubula bibig. Tapos gula-gula nitang damit. Asan ba yung pastor dyan? Asan ba yung pastor dyan? Ikaw ba ang pastor dito, brother Jan? Ano, Brad, papapasukin mo ba? O hahawakan mo ba yun? Halikay po kayo. Niintay po kayo ni pastor. Di ba? So, pwedeng mangyari yan, Brad. Pwedeng mangyari yan. Pero pag hinawakan mo yan, baka lumipat sa'yo. Save ka? Amen. Hindi ka lilipatan. Oo. Pag save, hindi lilipatan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Pero hindi mo rin basta-basta kayang palayasin. Diba? Kasi ang Panginoon nga, yung apostles, hindi na palayas eh. Kailangan Panginoon mismo. So this is the situation noong panahon na ang Panginoon umiikot sa mga towns, sa mga villages, at nakakahanap siya ng mga unclean people. Yung unclean people mismo, because they know they are unclean, they have this desire. They have this realization. Number 2, cleansing power of Jesus Christ makes people kneel. Ang tunay na nakaka-observe that God is, they are beholding God and they are near the Lord Jesus Christ. Hindi nila mapigilan na sila ay sumamba doon kay Kristo. Ang sabi, kneeling down to Him and saying unto Him, if thou wilt, thou canst make me clean. Nagmamakaawa. Diba? Alam mo, siya lang ang pag-asa mo. Kaya, nagmamakaawa ka, naninikluhod ka. Minsan, nahihirapan na tayong lumuhod sa Panginoon eh. No? Pag nagpe-pray tayo, nakaupo, nakahiga. Kasi parang duty na lang na manalangin. Pero iba yung nagbabaw. Yung mukha mo nandun sa lupa. At iba yung nalumuluhod. It's a sign of absolute humility and absolute being downcast. Yung talagang halos wala kang silungan, wala kang mapuntahan. Ikaw na lang, Panginoon. If thou wills, thou can make me clean. So, one of these days, we will pray kneeling down. Now, let's pray kneeling down in our houses and even in our church. Dumuluhod sa Panginoon. Pag may mga tragedy in life, pag merong mga pressing issues, iluhod natin yan sa Panginoon. Iiyak natin yan sa Panginoon. Dahil siya ang ating pag-asa. Pag tayo ay madumi, pagka nararamdaman natin na dumumi tayo, pumunta tayo at lumuhod doon sa nanlilinis ng kaluluwa. Yun. Yan ang dapat gawain. If thou wilt, thou canst make me clean. Many people trust doctors and say, Lord, Doc, do your best. Kaya kong magbayad. Pero hindi nila maipangako na kahit sabihin mong, pangako ko sa'yo, babayaran kita kahit magkano ang charge mo. Do your best. Ang Panginoon lamang ang may will and power na kapag hinipo ka niya, gagaling ka. Hindi mo kailangan siya bayaran. No? Doctors can do their best, but
Their best is not good enough. They can only say, ginawa na namin ng lahat na pwedeng gawain ng siyensya. Subalit, Panginoon Diyos na lang ang mayroong pwedeng magpagaling sa Kanya. Darating tayo dyan. Lahat tayo. No? Kung hindi tayo ma-aksidente o i-murder, kung tayo ay mamatay sa sakit, yan, pagdating na mapupunta tayo sa ospital at sasabihin, hanggang doon na lamang po ang magagawa namin. Iuwi nyo na siya. So, kagaya ng kamamatay lang, no? Yung asawa ni Pastor America, si Christy. Nagkaroon na lang siya ng palliative care. Sabi, uwi nyo na po siya kasi ginawa na namin ang lahat. Alam na namin, nakita na namin yung internal organs niya, advanced na yung cancer. Wala nang magagawa. Kahit anong klaseng gamot, makakagaan lang ang sakit pero tuloy-tuloy pa rin hanggang sa mawala. Yun, April 2, namatay. And tanggap din nila because that is God's perfect will. Sovereignty of God din yan eh. No? So, ang Panginoong Hesus iba. Ang Panginoong Hesus, hindi lang siya lumilinis, yung kahit na nabubulok na napatay, kaya niyang buhayin. 4 na araw na si Lazarus eh. Buksan niyo yung bato. Roll away the stone. Panginoon, mabaho na yan. Meron ako nakapanood na pelikula na nung binuksan yung bato, gumanon sila. Tama kaya yon? Ano kaya totoong nangyari? Baka pinreserve yung katawan kaya hindi mabaho. No? Pero sabi niya, kasi sumingaw eh. Mabaho. Totoo naman. Yun naman talaga mangyayari, no? So maybe, tama yon. Binuksan yung pinto, the stink of the dead person came out, but the words of Christ came in. Lazarus! Come forth! And he came forth. So, yan po ang power ng Panginoon. Walang patay-patay sa Kanya. No? Isipin mo, 4 na araw. No? May corruption na yun. Sabi nga, rigor mortis daw, pag after a few hours, nagse-set in na yan. Pagka may aksidente sa kalsada, nilagay mo sa tabi, meron na yung rigor mortis or yung the corruption of the body, of the dead body. Lalo na yung 4 days. Tapos wala pang, ewan ko, hindi pa uso nun yung yung embalming. Hindi uso nun yung yung lalagay, chloroform. Oo. So talaga nangangamoy yun. Many are seeking healing and cleansing. Kaya may mga panata. Kaya meron sa Pampanga na nanghahataw at nagpapapako sa krus. Siguro pinagaling yun nung kanyang poon Nazareno. Namanata siya na pag pinagaling mo ako, tuwing mahal na araw, ipapapako ako sa krus. Ba't lang ginagawa yun? Ba't sa January 9 sa Quiapo, milyon ng tao? Bakit dyan sa Baclaran, ang daming tao? Panata. Sa ina ng laging saklolo. Doon sa Santo Niño. No? Ginagawa nila yun because they are seeking healing, cleansing. They go pilgrimage to the Lady of Lourdes. Lourdes? Andito na yung Lourdes, pupunta pa sila ron sa France. No? Dito na lang, gawa na lang natin estatwa si Lourdes dito. Sa Lady of Lourdes ay nagpipilgrimage pa sila, may tubig daw doon na pagka sinausaw mo, naligo ka doon sa tubig, ay magagaling ka.
So, may mga nagpapabasa, merong namamanata, they are kneeling and bowing. May lumalakad ng paluhod. Sino dito ang lumakad ng paluhod? Naka-experience kayo sa Quiapo, lakad paluhod. Dahil ikaw ay talagang desperado. No? Maraming desperado ng panahon na yun eh. Ganon sila manalangin. Tirik kandila, lakad paluhod. Nobena, araw-araw. So they're doing that, bowing, asking, worshiping, believing in the power of their God to cleanse. But because they are worshiping and bowing to a false God, their cleansing is also false. Meron namang effect eh. Meron siniswerte sa negosyo. May nananalo sa sweepstakes. Sa lottery. Diba? Kaya nagpapatayo ng simbahan. Oh. Merong nagkakaroon ng yung sirang pamilya, nagkakabalikan. Meron eh. Kaya lang, hindi yan ang spiritual cleansing na hinahanap ng Panginoong Diyos. So, diyan nagkakamali, diyan nagkakaroon ng problema kung bakit itong mga may ketong. Sipin mo, no? Sabi ng Panginoon, 10 may sakit. Pinagaling ni Jesus. Ang 9 ay umalis. Ang 1 ay bumalik. Sabi ng Panginoon, were there not 10 cleansed? Di ba 10 yung gumaling? Where are the 9? Only 1 came back and to give thanks. Ba't ganon? So, kaninong kapangyarihan yung nagpagaling sa kanila? Kay Kristo din. Diba? Sabi, go and wash. Go and show yourself to the priests. Habang lumalakad sila papunta, ang galing na natin. At tara, balik na tayo sa pamilya natin. Eh yung isa, bumalik sa Panginoon to give thanks. Oh. So, hindi porket pinagaling ka ng Panginoon, naligtas ka na. Yun ang pagkakamali ng ibang tumitingin sa scriptures eh. Na pag nakatanggap ng miracle, naliligtas. Hindi. Kagaya nung siyam na yon, naligtas ba yon? Hindi nga nagpasalamat sa Panginoon eh. Oh. So, pinagaling yun. Naligtas sa kanilang karumihan sa sakit, sa laman. Pero ang kaligtasan, iba. Huwag nating equate yun. Because Christ is the cleansing power to make the unclean clean physically, because He is a compassionate Christ. Sabi niya, tingnan nyo, anong sabi dun sa verse? He had compassion. No? Sabi, and Jesus moved with compassion. Verse 41. Sa ating text. So, hindi yan hindi yan ang primary work ng Panginoon. But He does it anyway because He is moved, being a human being, He is moved with compassion. Totoong tao ang Panginoon eh. Kaya meron siyang empathy. Meron siyang nararamdaman niya yung nararamdaman ng tao na kitongin. Nararamdaman niya yung desperation ng tao na marumi ang katawan. Na walang pag-asa. So, when the leper cried to Him and knelt down to Him, if Thou wilt, Thou canst make me clean. Ang ibig sabihin, Panginoon, Ikaw na lang pag-asa ko. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, alisin mo itong ketong ko. Ikaw na lang, maawa ka. And Jesus, moved with compassion, put forth His hand. Ang batas ni Moises, huwag kang hahawak sa ketongin.
Kasi magiging kang ceremonially unclean, hindi ka na pwedeng pumasok sa templo. Bukod doon sa mahahawa ka, o baka mahawa ka, hindi naman instantly nakakahawa ang ketong. Pero pagka humawa ka sa isang ketongin, you are ceremonially unclean, unworthy to offer a sacrifice. Pero ang Panginoon works in another dimension. Jesus, moved with compassion, put forth His hand and touched him. Instead na maging ceremonially unclean ang Panginoon, naging ceremonially clean yung ketongin. Ibang klase. Ibang klase yung transfer. Di ba? Ang transfer nun, humawa ka ng marumi, tatransfer sa kanya yung karumihan mo. Niya. Tatransfer sa iyo ang karumihan niya. Pero, ang nangyari, pag hawak niya rin sa marumi, yung kanyang kalinisan pumunta doon sa marumi. Yan ang cleansing power of Jesus Christ. Na kapag tayo na mga marurumi ay hinipo ng Panginoon, you will be clean. Kaya sabi mo, gayahin mo yung ketongin. Sabi mo, Panginoon, ikaw na lang pag-asa ko para luminis. Marumi ako, makasalanan ako. Ikaw ay malinis. Dinisin mo ako, Panginoon. And the Lord Jesus Christ will touch you and you will be clean by His power. Doon tayo. No? Huwag kayo lumapit sa akin. Dudumi rin kayo sa akin. Sa Panginoon tayo lalapit. I will be thou clean. Gusto ko na ikaw ay luminis. Sa Latin daw yan, bolomondare. Sa Greek, ayan ay telo kataresteti. Ayan. Yun daw sinabi ng Panginoon. Telo kataresteti. Ayan, parang kresteta, no? Telo, kresteta. Telo kataresteti. I will be thou clean. So that made the unclean clean. At once you are already clean, ayaw ng Panginoon na ikaw ay babalik sa karumihan. Ayaw ng Panginoon makakita ng marumi, kaya He is moved with compassion. He always makes the unclean clean. He removes unclean spirits. Kaya pagka lumalapit ng Panginoon, yung unclean spirit sumisigaw na, nanginginig na. Jesus Christ, kilala ka namin. You are the Holy One of God. Bakit ka lumalapit sa akin? Are you come to torment us before our time? Alam ng mga evil spirit na merong time of judgment sila eh. Hindi pa ngayon. Pwede pa kaming mangloko ng tao at manira ng buhay ng tao. Bakit andito ka na? Kasi yung presensya pa lang niya, torment na sa evil spirit, sa unclean spirit. Yan. No? Pero hindi tayo, walang ganun, ha? Baka sabihin nyo, manginig ka kasi meron akong Kristo sa puso. Katapusan mo na ngayon, papasabugin kita. Huwag tayo mayabang sa mga power ng Panginoon. Pwede siyang palayasin ng Panginoon through you, by prayer. Pero huwag tayo mayabang. Di ba, sabi nga ni Jude, na nung nag-aagawan si Michael at saka si Satan sa katawan ni Moises, hindi niya sinabing, talo ka na sa akin, malinis ako eh. I am one of the holy angels of God. Bow to me, Satan. Hindi. He did not bring railing accusations against Satan. But he said, the Lord rebuked thee. He appealed to the Lord and not to his own power. So, ganun ang tunay na
O wag mo nang i-interviewin yung pagka nanonood kayo ng Pentecostal na nagpapalayas ng demonyo. Sino ka? Ako si Satanas. Anong ginagawa mo dyan sa katawan na yan? Gusto ko dito sa katawan na to. Yan. Ni-interview pa eh. Hindi ganun eh. Hindi, yung angel nga, hindi nag-i-interview eh. No? Sinasabi lang ng Panginoon, umalis ka dyan. At kailangan, obligasyon niya umalis. No? Yung mga nag-i-interview, may sapi din yun. So, sabi lang ng Panginoon, I will be thou clean. So, the cleansing power rests in the Lord Jesus Christ. And to end this message, the cleansing power of Jesus is misunderstood. Cleanliness is important. Importante sa atin. At meron nga nagsabi, sabi daw ng Bible, cleanliness is next to godliness. Wala po sa Bible yon. Sabi yun nung senador na hindi nagbabasa ng Bible, na akala niya may impress yung mga Baptist na may alam siya sa Bible, lalong nasira ang kamada niya. Cleanliness is important. Personal hygiene, importante po yan. Maayos na bahay, no? Siyempre, mas magandang maayos ang bahay natin. Kaya hindi tayo masyadong nag-i-invite ng mga bisita kasi hindi maayos ang bahay natin. Clean clothes. Okay? Good. And a clean life. Walang droga, walang vape, walang sigarilyo, hindi ka amoy beho. Sino dito amoy beho? Doon sa Riyadh, meron kami umaattend. Ewan ko paano ginagawa niya. Kasi sabi niya, doon sa may elevator, doon siya nagbebeho. Tapos papasok. Okay pa rin eh, hindi amoy beho eh. No? Siguro may nag-i-stork. Siguro nag-ano siya. Pero may member na ng church, hindi niya mapigil yung paninigarilyo, umalabas. Dito ba may ganon? Lumalabas muna rin sa may kabila sa parking area. Tapos pasok ulit. Amen! Ano bang ganun? Wala, no? So, we need clean life. No? No gambling. No vape. No smoking. No drinking alcohol. Not being a drunkard, and not being an adulterer. No? Isipin mo, baptist ka tapos pupunta ka sa, saan ba ngayon ang meron Malate? Dati Malate yan eh. Ngayon yata Quezon Avenue na eh, doon sa may McDo. Ewan ko kung nasa na. No? Pero dati, notorious yung Malate as the prostitution den of Manila. No? Nagbabayad ka. So merong, alam natin na si Jimmy Swaggart, yan ang naging kasalanan. Kung kilala niyo yun, si Jimmy Swaggart. Nagbabayad ng prostitute. Preacher of an international ministry. Sipin mo yun. No? Itong, kung kilala niyo yan, bago lang, recently lang, Philip Yancey. Maraming libro about the Christian life. Yung pala may mga ganyan. Si Rabbi Zacarias. Ganun din. Nagbabayad ng masahista tapos ina-abuse niya yung masahista. Preachers are unclean. Kaya wag tayong humanga na para bagang napakabanal ng mga pastor. No? Panginoong Hesus lang ang malinis. Meron pa nga isang pastor, ang tawag niya sa sarili niya, Mr. Righteousness. The nerve. Iboto natin si Mr. Righteousness. What? Bihira, no? Kine-claim niya yung righteousness. So, yan po ay ang failure ng mga tao. Avoid
for us SGBCI. Avoid dirty thoughts, dirty pictures, dirty movies, dirty songs. Yan. Yang mga, ano nga yung kinanta nyo nung camp? Kaya mo ang beat. Hawak mo ang beat. Dirty ba yon? Hindi na masyado. Medyo dirty lang. Worldly lang. Worldly. So, iwas tayo, ingat tayo. Diba? Ingat lang. Ingat. Yan sabi. No? Yung gay lingo, dirty language. No? Huwag tayong maano yan. Yung mga tsaka, yung mga... wag mo nang isa-isahin. No? May ano yan may dictionary yan Gumawa na sila dahil talagang malalayo na sa totoong lingwahe ng tao yung kanilang Kaya gumawa na sila ng dictionary. So, avoid dirt, being unclean. Kailangan, pagka napapansin tayo na kakaiba sa lingwahe ng mundo, kakaiba yung music natin, yung pinapanood natin, yung mga jokes, di ba? Uso ngayon yung comedy bar. Walang, para makapagpatawa, kailangan may 10 mura na sasabihin. No? Tapos pati tayo natatawa na rin. Naalala ko yung first Baptist Day. In-invite nila si Duterte, tapos yung Baptist pastors, siguro mga 200-300 Baptist pastors, nandun. Mura ng mura si Duterte, tawa ng tawa yung mga Baptist pastor. Baptist Day Hindi, kabihira. Isipin nyo yun. So, wag tayo makikisama sa mga ganyan. Kasi ang ating Panginoon, ang namumuno sa atin, ay malinis. At naglilinis ng mga madudumi. Kaya wag natin samahan yung karumihan ng mundo. There are very clean people na malilinis ang buhay. Wag tayong papaloko na malilinis ang bahay, malilinis ang buhay, pero nasa impyerno. Ang kalinisan sa buhay at kalinisan sa bahay ay hindi ibig sabihin malinis ang kaluluwa mo. That's the last point that I want to make. Cleanliness should go deeper than your physical cleanliness. Maaring gumaling na sila sa leprosy, but hindi naman sila naligtas. Maaring maayos ang buhay nila, hindi umiinom, hindi nagsusugal, hindi nanonood ng dirty movies, horror movies, and everything na talaga educated, maayos. Hahangaan mo, mas magagaling pa kaysa sa mga Baptist. Matulungin, generous, pero hindi ibig sabihin nun, save yun. Ang tunay na save lang, if the Lord Jesus Christ cleansed his heart and his soul. Kailangan, alam natin yan. At ganun din naman, sa soul winning, wag nating unahin yung cleanliness ng katawan. Pwede natin sabayan. Pwede natin sabihin, iwasan mo na po sana na maglasing. Pero hindi yun ang emphasis mo, na porket na awat mo siya sa paglalasing, ligtas na. Minsan, yan tayo napapapokus Huwag na po tayong magmura. Madumi ang bibig natin. Huwag na po tayong makipag-live-in. No? Huwag na tayong magsugal. Ngayon, okay. Hindi na nagsugal, Brad. Hindi na nakipag-live-in, nagpakasal na. Hindi na nagiinom. Naligtas ba?
Sana naligtas. Kaya niya nagawa yung mga bagay na yun sa kapangyarihan ni Kristo. Pero hindi yun automatic. Bukod yun eh. So, ang goal natin, habang nagpipreach tayo, it is only a means. Ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth. Anong mission ng Panginoon? Preaching the gospel. Secondary lang, because He is moved with compassion, yung cleansing the lepers. Ang primary goal niya, to preach, I am the Son of God, and if you believe me, you have everlasting life. Yun ang primary goal. At yun ang primary goal nating church at ng bawat isang member ng ating church. Gawin natin yan ng atin. Hindi natin pipigilan yung pagtulong sa mga madudumi. Pag-consider sa atin na madumi rin tayo, pag-welcome, at pagbibigay ng paalala doon sa mga napupunta sa karumihan ng buhay. Okay yan. Pero dapat inihahatid natin sila kay Kristo na siyang, yung sakripisyo niya sa krus, yun ang naglilinis ng lahat ng kasalanan. The blood of Jesus Christ is atoning for your sins and my sins. Kailangan mai-emphasize natin na yung sakripisyo ni Kristo ay siyang tunay na naglilinis patungo sa kaligtasan ng kaluluwa. Tayo po tumayo na.